will try my best para maipaliwanag kung paano ginawa itong modular distance modality ng science. So, ganun pa rin, pakisulat ang school, ikaw bilang pangalan mo bilang teacher. Okay, at teaching date sa amin, pinablanko muna itong teaching date kasi sa ngayon hindi pa namin natatansya kung kailan siya ituturo. Though nakalagay naman sa BAW, sa budget of work, na second quarter siya. Okay, so depende sa inyong school kung pinapablanko itong teaching time tsaka teaching date. So yun lang naman yung pinablanko sa amin. And then, syempre, grade 3, learning area is science. And then, second quarter, 2 days. So, ito muna ang unahin natin. Sorry. Ito, yung second quarter, saan to makikita at saka itong 2 days na ito. Makikita yan dito sa most essential learning. Okay, so hahanapin nyo dito. So, andito na ako sa grade 3 science. You can use search para mas mabilis. Okay, so na-search ko na kanina. Ayan. So, ito yung duration niya. Ito siya. Hanapin natin ang sense organ. So, saan na ba siya? Ayan. Ang sense organs ay week 1 at saka week 2. So, tignan natin kung ang nakalagay ay week 1 at week 2. So, hindi na rin pala niya nilagay. Basta nilagay niya second quarter. Sa amin kasi, pinapalagay dito, second quarter, week 1. Ganon. Okay? Week 2. And then, itong number of days, dito naman natin siya makikita sa BAW, sa budget of work. So, ito yung itsura ng budget of work. So, type natin, search natin ay science. Ayan. So, eto siya. Tignan natin kung ano ang nakasulat na, ilan ang nakasulat na araw. Para doon. Dito siya makikita sa number of days. So, gagamitin nyo dalawa. Most essential learning competencies at saka BAW sa paggawa ng nito. Agham ba? Hindi. Science. Ayan. Sorry. Ayan. So, science. So, ayan na tayo. Tingnan natin kung ilang araw ang nakalaan para doon sa topic. Ayan, hindi ko na babasahin how to use BAW. Explain ko na lang. Ang pinakagamit lang naman talaga nitong BAW or budget of work is titignan nyo lang kung ilan yung number of days. Ayan, describe the sense organs of human body. So, nakalagay dito 5 days. Tignan natin kung nakalagay ba doon 5 days. So, hindi. 2 days lang yung nilagay niya. Kasi, kaya 2 days lang yung nilagay niya, dito kasi ay mayroon siyang enumerate helpful habits to protect the sense organ. Kung mapapansin nyo, ito ay enabling competency. Kaya binawasan niya yung 5 days, ginawa na lang niyang 2 days. Okay, mamaya i-explain ko sa inyo kung bakit hindi niya na ito sinama. Ito yung tinatawag natin, itong enumerate helpful habits to protect the sense organs. Yan yung enabling competency. Ibig sabihin ng enabling competency, nandito siya dati sa dating curriculum. Yung hindi pa new normal, yung last year, andyan siya. Ngayon, ang tawag sa kanya, enabling competency. Kasi kung titignan nyo dito, ngayon sa milk, ayan, wala na siya. Ito na lang ang nadidevelop ngayon dito sa milk. Sa most essential learning competency. Ayan. So, ulitin ko, ito ang dating curriculum.
nandiyan yung enumerate helpful habits to protect the sense organ. Pero since gumawa ang DepEd ng most essential learning competencies, tinanggal nila ito. Ang natira na lang sa milk ay ito. Ayan. So, bakit tinanggal yun? Bakit tinanggal? Kasi ito ay pwede nang ma-develop. Tinanggal nila yan kasi syempre hindi siya essential learning activities. Pero hindi siya importante. Ang point doon, kaya siya tinanggal, is kapag sina-target mo ito, matatarget mo na din yun. Pwede mo siyang i-incorporate. Kaya siya tinawag na enabling competency. So, para bawas sa time, kasi nga maiksi yung academic year na paparating sa new normal, tinanggal nila yon dahil naniniwala sila na dito sa describe the function of sense organs of the human body, kaya mo na yun ditong isingit or kaya mo na yun ditong i-topic as you go on with the milk. Okay? So, yun. Tinanggal na nila ito. Kaya ginawa niyang 2 days na lang. Okay, hindi lahat ng subject ay may enabling competency. Okay, so next. Objectives. Ito yung pinakauna sa lahat. Pero bago nyo gawin yung objectives, kailangan makopy-paste nyo muna itong tatlo. Ayan. Copy-paste nyo muna ito saan? Dito sa most essential learning competencies. Okay, ayan. Parts and function of the sense organs of the human body. Okay, so ayan. Demonstrate the parts of the function sense organs of the human body. Copy-paste lang po ito doon. Okay, then balik doon. Tignan naman ang performance standard. Ang performance standard is practice helpful habits in taking care of the sense organs. Copy-paste. Ilagay lang po dito. Okay, and then, most essential learning competencies, describe functions of sense organs of the human body. Again, copy-paste, ilagay dito. Okay, so, copy-paste siyang ng tatlong yan. Pero, after nyo i-copy-paste itong tatlo, ilalagay nyo pa rin itong enabling competencies. Yung nawala doon sa old curriculum. Nawala siya dito, di ba? Pero ilalagay pa rin. Okay? Para makita na may kailangan kang i-incorporate or i-attach sa lesson mo. So, yun yung purpose niya. I-attach mo pa din siya, but hindi na ito yung pinaka-focus mo. Okay? So, parang isisingit mo na lang siya. Papasadahan. Ganon. Okay? So, pagkatapos niyan, saka mo pa lang mapo-formulate itong objective. Bakit? Kasi, kailangan mo munang intindihin ito para makagawa ka ng iyong objectives. Okay? May tatlo tayong bagay na tinatandaan sa objectives. Yan yung tinatawag nating KSABs or the knowledge, skills, and affection and values. Okay? So, yun yung mga skill, attitudes pala, and values. Dapat yun yung isa sa alang-alang natin sa pag-formulate ng objectives. Ulitin ko, mapo-formulate mo ang objectives based dito sa content, performance, milk, and enabling competencies. So, dahil ang milk niya is describe the parts and function of the sense organs of the human body, ang kanyang unang objectives ay tukuyin ang iba't ibang sense organ at ang gamit nito kasi parts and functions. So, sa madaling salita, i-unpack mo ito. Describe the parts and functions of the sense organs of the human body. You need to unpack the milk to formulate the objectives. Anong ibig sabihin nun? So, bago niya ma-describe yung parts ng sense organs, kailangan niya munang matukoy ang iba't ibang sense organs. Tama? So, yun yung una sa layunin. Okay? Next. Pag natukoy niya na, doon pa lang papasok itong ilarawan ang mga istruktura at kahalagahan. Which is, in English, describe the parts. So, doon pa lang niya madidescribe kapag natukoy niya
ang sense organs. Next, tukuyin ang iba't ibang paraan ng pangangalaga sa sense organs or ng sense organs. Saan galing yan? Kasi, meron tayong performance standards na ito. Practice helpful habits in taking care of the sense organs. So, itong layunin ay galing dito. Okay? Unpacking. Okay? I-unpack mo yan para makagawa ka ng objectives. Okay, next. Learners material pages. So, may nakalimutan ba ako? Ito, content. Itong content naman is, ano ba ang content? Ito ay makukuha sa teacher's guide. Or, kung wala kang teacher's guide na hawak, na iwan mo sa school, pwedeng ikaw na ang mag-formulate ng content. Dahil ang MELT mo, describe the parts and functions of the sense organs of the human body, syempre, ang content mo ay humans, and then sense organs at ang 5 pandama o ang 5 pandama. Or you can just simply write here ang 5 pandama at gamit nito kasi parts and functions. So, yun ay kung wala kang teacher's guide. Kaya mo na po ito i-formulate na content. Saan patungkol ang lesson mo? Diba? Describe the parts and functions of the sense organs of the human body. So, ang content mo ay tungkol sa sense organs at 5 pandama or 5 pandama. Okay? Next. Ito, teacher's guide pages. So, yun. Kung saan mo kinuha yung content or kung saan makikita sa teacher's guide yung sense organ. So, isusulat mo lang siya. Ayan, susulat mo lang siya. Next, learners materials pages. Saan makikita? Pakisulat lang din dito. Ito, textbook pages. Kung wala ka namang ibang ginamit na textbook, hayaan mo na lang ito at saka ito. Additional materials from the learning resources. Kung wala ka namang ginamit, galing dun sa DepEd portal, leave it blank. Ayan. Okay, next. Ito na ang pinaka-simula. So, ito pa lang yung simula. Introduction. Yun yung unang part. Okay? Dito, makikita, dito ay more on diagnostic test. Okay? Diagnostic test para sa iyong enabling competencies or sa iyong most essential learning competencies. So, let's check. The learners will read and answer the following activities presented in their module. So, ayan, meron siya ditong sitwasyon tungkol sa COVID-19. Ang paghuhugas ng kamay ay mahalaga. Okay? Gabay sa gawain bilang 1. Bago kumain, magtungo sa lababo. Ayan. So, ang tanong niya dito, bakit kailangan maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain? So, bakit yun ang kanyang panimula? Okay? Kasi, ang kanyang enabling competencies ay enumerate helpful habits to protect the sense organs. So, sabi ko nga kanina, ito ay magiging diagnostic test mo sa iyong introduction para malaman mo kung talagang may idea na ang bata bago ka pumunta dito sa MELT. Okay? Kaya ang kanyang introduction ay tungkol sa paghuhugas ng kamay. Helpful habits. Okay? Sana naiintindihan po natin. And then, ang goal niya dito is read the objectives that are expected of them as indicated in the module. Okay, ito. Sa amin kasi, ang presentation of layunin o objective ay nasa unahan. Pero sa kanila, nasa dulo. So, okay lang yun. Nasa unahan or nasa dulo ang pag-present ng objectives. Okay? Sa kanya, nasa dulo, i-present pa lang niya dito yung objectives kasi nga may enabling competencies siya na kailangan i-review. Next is development. Ito yun na yung mga alam ng bata. Again, ito ay formative assessment pa rin. Katulad nga sa sinabi ko sa rubrics yung unang vlog ko,
Okay, di ba? Natutunan natin sa rubrics na ang exemplar ay series of formative assessment lang siya. So, dito, another assessment. Doon, nag-diagnostic test siya, which is in a form of formative assessment para maintindihan yung enabling competencies or ma-review yung enabling competencies. Dito naman, nag-focus na siya sa pandama. Okay, bilugan ang titik ng tamang sagot ng ating kamay para sa nakadidinig ako sa mga tunog sa pamamagitan ng, so tungkol na siya sa sense organs. Natatarget niya na dito yung kanyang unang layunin, which is natutukoy, balikan natin, tukuyin ang iba't ibang sense organ at ang gamit nito. So, yan na yung tinatarget niya dito sa development. Kailangan ang ating lesson exemplar ay naka-align lagi sa ating layunin. Hindi tayo lalayo sa ating layunin. So, ayan. Kagawa na siya ng activity or ng formative assessment para sa kanyang first objective. Next, isulat sapat lang ang tamang sense organ na gagamitin sa mga sumusunod na tanong. Piliin sa kahon sa ibaba ang tamang sagot. Patungkol pa rin ito sa kanyang layunin na pagtukoy sa sense organs. Okay? And then next, ayan, nagsulat siya dito ng konting explanation. Okay? Which is very important kasi hindi pwedeng pasagot lang tayo ng pasagot. Kailangan napaprocess yung idea. Pagkatapos nilang sagutan to, kailangan may processing of the answers or ng idea. Hindi pwedeng pabayaan na lang natin. Nasagutan na nila, tapos na. Okay? So, hindi yun pwede. Kailangan natin i-process. Okay? Next. Meron siya ditong nilagay na another formative test. O, ulitin ko, ito ay punong-puno ng formative test. Kasi yun din naman yung nakalagay sa rubric. Ayan. Naglagay lang din siya dito ng processing. Diba? Kailangan kasi i-process yung sagot doon sa naunang activity. Next, ito naman. Pumili ng iyong paboritong larawan o gumupit. Gumupit. So, may skills na dito. Sabi nga doon sa rubric, sa una kong vlog, diba? Bawat part ng exemplar, meron dapat na skills na de-develop. Yung communication, collaborative. So, dito, collaborative na. Kasi, bakit? Tutulong na eh. Pumili ng iyong paboritong larawan, gumupit ng isang bata sa magazine na dikit sa loob ng kahon na makikita sa ibaba. Okay? And then, pasok na siya sa collaborative kasi hindi na lang siya dito yung gagawa. Pwede siyang magpatulong. Ito naman yung mga gabay sa tanong. So, pagkatapos ng activity, meron siyang gabay na tanong. Ulitin ko, hindi pwedeng pagawa lang ng pagawa. Kailangan pinaprocess ang sagot. Okay? Next. Next is, nabilisan ko. Ayan. The learners will analyze the importance. So, pumapasok na siya sa next niyang layunin. Sorry, nawala. Saan na ba yun? Eto muna. So, ang na-target niya ng layunin dito is yung una at saka yung pangalawa. Okay? So, hindi tayo lalayo doon. At to clarify lang din, nandoon kasi sa rubrics, tatlong formative assessment dapat ang nakalagay sa part ng development. Kaya sa kanya ay tatlo. Okay? So, nasa rubric yun. Kailangan nating sundin. Ayan, gawain 3. Kaya tatlo yung sa kanya. Next, engagement na tayo. Ang skill naman na de-develop dito ay critical thinking skills dapat. So, ito yung kanyang 5 pandama at gamit nito, mahalagang matukoy. So, hindi ko na yan babasahin. Ito na lang. Isulat ang bahaging pandama na ipapakita sa larawan. Isulat ang sagot sa kahon na makikita sa ibaba ng larawan. So, ayan. Mula sa larawan sa itaas, isulat sapat lang ang bahaging pandama ayon sa gamit at kahalagahan nito. So, kung titignan mo, babalikan mo yung layunin niya, nata-target niya na yung natukoy, at saka yung describe. At saka ito naman yung kahalagahan. Mapasok na siya sa
affective sides or sa attitudes. Okay? Next, ayan. Upang mapangalagaan ang katawan, nagdagdag siya dito ng impormasyon. Paano mo gagamitin ang gamit na ito upang mapangalagaan ang iyong sense organs? So, critical thinking yung kailangan ma-develop. So, dito, mag-iisip talaga yung bata. Paano mo magagamit yung panyo bilang protection sa sense organs mo? Yung face mask, yung bulak, cotton buds, and so on and so on. So, mag-iisip na yung bata dito. So, gagamit na siya ng critical thinking skills. So, pasok siya sa rubrics. At, ang binigay dito ay tama kasi real life situation dapat. Huwag tayo maglalagay dito ng hindi alam ng bata. Okay, panyo, alam nila yon, araw-araw ginagamit. Face mask, lalong-lalo na ngayon. Bulak, cotton buds, payong, sunscreen, lotion. Kasi pag nag-swimming sila. So, yung mga familiar na dapat yung bata. Kasi nandoon yun sa rubrics. Okay, na dapat lahat ng ilalagay natin dito ay naaayon sa kanilang level. Ito, PPE, Personal Protective Equipment, napapanahon. Diba? So, kailangan ng mga examples natin, real life, napapanahon, madaling makarelate ang bata. Kasi nasa rubrics yon. Okay, next. Assimilation. Dito naman sa assimilation, application siya ng natutunan ng bata. So, kanina, natukoy na-describe na kung para saan at kung paano gamitin yung mga bagay na binigay. Okay, so dito naman sa gawain 5 ay pinaka-application na siya. Ayan, anong bahagi pandama ang iyong gagamitin para malaman ang sagot mo? Sunod na tanong, isulat ang titik ng tamang sagot. Umuulan ba? So, mag-a-analyze siya. Pag umuulan, anong pandama ang gagamitin niya? So, application. Matamis ba ang milk tea? Ayan. So, milk tea yung ginamit kasi syempre napapanahon. Tama? Okay. Maganda ba ang aking larawan? Madaling makarelate ang bata sa larawan. Okay. Mabango ba ang bulaklak na sampagita? Okay. Kung hindi sila masyadong familiar sa sampagita, gawin nating rosas or ganon. Okay. Malinaw ba ang tubig sa lawan ng Laguna? Pwede rin natin itong palitan, yung lawan ng Laguna ng iba na mas familiar sila. Okay, so ito na yung application ng kanyang natutunan. Next, gawain 6. Ayan, so kung mapapansin nyo may pattern, puros ganyan. Bakit? Para magkaroon ng mastery yung bata. Sabihin na natin paulit-ulit siya. Okay? Tanda, mapangalagaan. Nandun din naman yan sa taas kanina. And yes, okay lang yon kasi ang pinaka-importante is mastery. Paulit-ulit yung formative test. Okay, lumalalim lang siya na lumalalim para ma-master ng bata. At ang pinaka-last ay yung reflection o ang pinaka-buod. Okay, so karaniwan ito yung ginagamit dito. Okay, nauunawaan ko na blank, nabatid ko na blank. Okay, pero pwede rin kayong gumamit dito na, kunwari, bulaklak, susulat sa petals yung mga natutunan, ganon. So, more on buod siya ng natutunan. Okay, depende sa level ng bata. Siyempre ito, hindi to pwede sa grade 1. More on pictures lang dapat sa grade 1, sa grade 2, sa grade 3. Okay? So, sana naintindihan at nakatulong ang aking explanation. So, pagkatapos yung magawa ang inyong exemplar, balik kayo sa layunin. Kasi importanteng mabalikan yung layunin kung na-target ba ninyo. And then, pag sa tingin nyo, hindi nyo pa na-target, mas may naisip pa kayong mas maganda, pwede nyo palitan. Okay? So, balikan natin ang layunin. Ayan. So, natukoy ba? Oo. Sa introduction pa lang, natukoy na. Nalarawan ba ang kahalagahan? Oo. Kasi marami siyang activities tungkol sa importance kanina sa development. And then, tukuyin ng iba't ibang paraan ng pangangalaga sa sense organs. Yes, may activity siya dyan, yung sa panyo, face mask, gano'n. So, tinutukoy nila kung paano papapangalagaan doon ang sense organs. Na-describe ba? Na-meet ba itong milk? Yes. Okay, di ba? Na
na na-meet naman ang kanyang requirements o ang most essential learning competencies. So, kung sa tingin nyo ay okay na at na-meet naman ninyo ang layunin nyo at ang MELT, panahon na syempre para i-save ang inyong gawa. O, di ba? So, yun. Sa development, laging 3 activities. Uulitin ko. Nasa rubrics kasi yon. So, kung hindi nyo alam yung rubrics, lagay ko na lang dito yung link para mapanood ninyo. Okay, maraming salamat.